Nagsimula ang movie sa isang mag-ina. Ang pangalan ng nanay ay si Yoshi at si Mei naman ang kanyang anak na babae. Isang araw ay nagpunta ang mga kaibigan ni Mei sa kanilang bahay upang maglaro ng tagu-taguan. At bago umalis ay chinek na muna ni Yoshi ang buong bahay at nagpaalam na kay Mei. Ngunit pagbalik niya ay wala na ang mga bata sa bahay, kaya't naisip niya na baka lumabas lang ang mga ito. Pagkatapos ay sinabi ng mga bata na matagal nang nawawala si Mei. Kaya't nang dahil dito ay nagpanik si Yoshi. At agad niyang sinabi ito sa kanyang asawa na si Suzuki. At naabutan siya ni Suzuki na nagsusulat ng kanyang complaint. Kaya't maghapong hinanap ng mga pulis ang kanilang anak, ngunit hindi pa din nila makita ito. At nag-uwian na ang lahat dahil sa pagod sa paghahanap. Ngunit pagpunta ni Yoshi sa washing machine ay bigla siyang nagsisigaw. Dahil nakulong pala sa loob si Mei at namatay ito dahil hindi na nakahinga. Napakalaking kawalan ang nangyaring ito kay Yoshi. At makaraan ng isang taon ay makikita natin na hindi pa din nakaka-move on si Yoshi. Dahil alam na pala niya na may sira ang lock ng washing machine, at kung pinalitan na niya ito kaagad ay di na sana namatay si Mei. At sa kabila ng mga therapy ay hindi pa din siya makamove on. Isang araw ay binigyan siya ng isang leaflet ng kanyang ina. At sinabi nito ang isang templo na kung saan ay sinusunog ang mga pag-aari ng mga namatay na upang makamove on. At gusto ng kanyang nanay na pumunta siya doon. At habang hawak ni Yoshi ang leaflet ay biglang hinangin ito papunta kung nasaan ang isang kahon ng manika. At sa di malamang dahilan ay nagustuhan niya ang manika sa loob nito na tila ito ang kanyang anak. Kaya't binili niya ito at inuwi sa bahay. At laking gulat ni Suzuki pag uwi niya dahil nakita niya na napakasaya na ni Yoshi. At nabigla din siya nang makita niya na nakaupo ang isang manika sa upuan ng kanyang namatay na anak. At naisip niya na ito ang dahilan kung bakit gumanda ang pakiramdam ni Yoshi. Makaraan ng ilang araw ay inalagaan ito ni Yoshi na parang isang tunay na anak. Binibihisan niya ito at pinapaliguan. Ngunit ang nakapagtataka ay bakit nga ba patuloy pa ding humahaba ang mga buhok at kuko ng manika kahit nagginugupitan pa ito ni Yoshi. Isang araw ay dinala ni Suzuki si Yoshi sa doktor at sinabi niya dito ang tungkol sa manika. Ngunit sinabi ng doktor sa kanya na huwag aalisin ang manika kay Yoshi. Dahil may mga tao na nag-aalaga din ng mga hayop na ginagawang parang anak na nila upang makamove on. Kaya't dahil dito ay naiintindihan na niya na kaya nakaka-move on na si Yoshi, ay dahil sa manikang iyon. Makalipas ng ilang buwan ay nagkaroon sila ng isang magandang balita na nagdadalang tao na si Yoshi. Kaya't nang manganak na si Yoshi ay nagkaroon na ulit sila ng panibagong buhay. At pinangalanan nila ito ng Mai na kagaya ng unang anak nila. At dahil kay Mai ay tila nakalimutan na ni Yoshi ang manika. Hindi nga niya itinapon ang manika, ngunit isinantabi naman niya ito. At kung minsan ay ginagamit niya ito upang mapatahan si Mai. Isang araw ay nakita nila sa baby monitor na nakaibabaw ang manika kay Mai. At kaya pala umiiyak si Mai ay dahil nakapalupot ang mahabang buhok ng manika sa kanyang leeg. Kaya't galit na inihagis ito ng kanyang lola sa isang tabi. At dahil dito ay nagdesisyon na si Suzuki na ilak na ang manika sa isang cabinet. At pagkatapos ay nakita niya na tila may nakasulat na kakaiba sa kahon ng manika. Ngunit hindi na nila pinansin ito. Pagkatapos ng ilang taon ay naging normal na ang lahat sa kanila. Isang araw pagka-uwi ni Mai ay gumulong ang isang holen papunta sa kahon ng manika. Kaya't nang makita ni Mai ang manika ay kinuha niya ito. At nagtaka si Yoshi nang makita niya na humaba na ulit ang buhok ng manika. Isang araw nang makipaglaro ang kaibigan ni Mai sa kanya, ay biglang nag-iiyak ito. At nang tingnan ay nakita nila na may mga kagat ang kamay ng kanyang kaibigan. At sinabi ni Mai na ang manika ang may kagagawan nito. Ngunit naniniwala si Yoshi na si Mai ang kumagat sa bata na nagsisinungaling lang dahil sa takot na mapagalitan. Kaya't sinisi nito ang manika. Kinagabihan ay nakita niya na nagsuklob si Mai ng isang paper bag sa kanyang ulo. At pagkatapos ay nagalit siya kay Mai dahil pinagsusulatan nito ang mukha ni Mai sa mga picture. At nang tanggalin niya ang paper bag ay laking gulat niya dahil hindi naman pala si Mai ang pinapagalitan niya. Kinabukasan ay pinatawag siya ng teacher at ipinakita nito sa kanya ang nakakabahalang drawing ni Mai. At alam ni Yoshi na dahil ito sa manika. Kinagabihan ay tumabi sa kanya ang natatakot na si Mai, ngunit laking gulat niya dahil manika pala ang tumabi sa kanya. Kinaumagahan ay hindi siya pinaniwalaan ni Suzuki nang sabihin niya ang tungkol sa manika. Kaya't galit na galit niyang itinapon ang manika sa basurahan. Pagka-uwi ay nakita niya ang manika na may nakasuklab na paper bag sa ulo. At galit niyang pinagpupukpok ng rolling pin ang ulo nito. At ilang sandali ay nakita na naman niya ang manika sa kama ni Mai. Ibig sabihin na ang kanyang sariling anak ang kanyang napatay.
Kaya't nang dahil dito ay napasigaw siya ng malakas at nagising. At isang panaginip lang pala niya ang lahat. At paglabas ay nakita niya ang manika sa kanilang pinto. At ibinalik pala ito ng municipal worker dahil bawal pala magtapon ng malaking basura sa kalye. Kaya't galit niyang ibinigay ang manika sa lalaki na nangunguha ng mga basura. At habang nagsasampay ay nakarinig siya ng ingay sa ibaba. At nang tingnan ay nakita niya na nadurog pala sa truck ng basurahan ang lalaking pinagbigyan niya ng manika kanina. Pagkatapos ay nakita niya na biglang lumabas si Mai na galit sa kanya dahil itinapon niya ang manika. Pagkauwi ay nakita niya na nagtatakbo si Mai sa washing machine ng nakatalukbong ng kumot. At nang tingnan ang washing machine ay bigla siyang nilundag ng demonyong manika. Kaya't naitulak niya ito sa sahig, at pagbagsak ay si Mai pala iyon. Pagkatapos ay agad nilang isinugod ito sa ospital. At nakita nila na marami palang kalmot sa likod ang batang babae. At nang dahil sa nangyari ay naniwala na din si Suzuki na kagagawan ito ng manika. At pagkatapos ay sinabi ni Yoshi na pag-awan ni Suzuki ng ritual ang manika nang mawala na ito. Pagkauwi ay nakita ni Suzuki na may nakasulat na Yasumoto sa kahon ng manika. At nang isearch ay nalaman niya na si Yasumoto pala ay isang napakasikat na doll maker. Pagkatapos ay sinabi sa kanya sa cellphone ng mga nasa templo na hindi ordinaryo ang manika na hawak nyo, iyan ay isang buhay na manika at maaari kayong masaktan yan, pupunta kami diyan upang kunin, bago pa man kayo magawa ng masama. Pagkatapos ay nakita niya sa YouTube ang isang grupo na nagpunta sa nayon nila Yasumoto, upang malaman nila ang katotohanan tungkol sa mga living doll. Dahil nalaman ng mga ito na nawala ang anak na babae ni Yasumoto at hindi na ito natagpuan. Samantala sa bahay ay nakita ng ina ni Yoshi na nakatayo sa harap ng TV si Mai. At bigla itong pumasan sa kanya at laking gulat niya nang makita niya na manika pala ang nasa kanyang likuran. Kaya't agad niyang sinabi ito kay Suzuki. At pagbalik ay nakita niya na nawala na sa higaan si Mai. Kaya't agad siyang lumabas upang hanapin ang apo. At nang makita ay agad niyang hinila ito sa tulay upang hindi mahulog. At pagkadating ni Suzuki ay agad niyang pinunasan ang bibig ng anak na puro dugo. Pagkatapos ay nakita niya na may mga kagat ang kamay ng kanyang biyenan. At nakita din nila ng pulis sa CCTV na ang manika ang may kagagawan. Dahil hindi makapaniwala si Suzuki, kaya't sinukat niya ang marka ng kagat sa ngipin ni Mai at hindi naman ito kasukat. Kinabukasan ay kinuha ng taga-templo ang manika, at pagkatapos mag-ritual ay ibinalot niya ito sa isang puting tela at sinunog. At dito ay malalaman natin na iba pala ang sinunog ng lalaking taga-templo. Dahil itinago niya ito upang maipagbili sa mas malaking halaga. At nang dadalhin na niya ito sa station ay bigla siyang sumuka ng mga buhok, at nang alisin niya ang buhok ay bigla siyang nahulog sa escalator at nawala ng malay. At nang isugod ito sa ospital ay nakita ito ni Suzuki, pati na ang ninakaw nitong manika. At nang makita ng isang nurse na may nahulog ng ngipin ang manika ay agad nilang ipinasok ito sa MRI. At laking gulat nila nang makita nila na may bungo at kalansay ng isang batang babae ang manikang iyon. Kaya agad nilang inireport ito sa mga pulis. Kinuha ng pulis ang manika upang maimbestigahan. At dahil ayaw ibigay ng pulis, kaya't sinundan na lang nila Suzuki, Yoshi at ng haunted doll expert na si Kanda ang pulis. At sa daan ay nakita ng pulis sa picture ang nakakatakot na tunay na itsura ng manika. At pagpasok niya sa tunnel ay nasagasaan niya ang isang nakasupot na manika sa daan. Kaya't nag-iiyak at napatulala ang pulis. Pagkadating nila Suzuki ay agad na inilagay ni Kanda ang manika sa isang kahon. At pagkatapos ay dinala nila ito sa isang retired police na si Moneharo. Sinabi ni Moneharo sa kanila na isang araw ay pinuntahan ako ng pinakamagaling na gumagawa ng manika na si Yasumoto sa police station. Inamin niya sa akin ang isang nakakakilabot na katotohanan tungkol sa isang manika. Ipinanganak na isang sakitin ang anak nilang si Aya. At dahil sa awa ng ina nito na si Taiko, kaya't ibinitin niya si Aya at ang kanyang sarili. Ngunit nalagot ang lubid ni Taiko kaya't siya lang ang nakaligtas. At upang maitago ang ginawa ni Taiko ay pinakuluan ni Yasumoto ang bangkay ni Aya, at pagkatapos ay inilagay niya ang buhok at kalansay nito sa ginawa niyang isang napakagandang manika. At bago mamatay si Taiko, ay nagbilin ito sa kanya na isama sa kanyang libingan ang manika ni Aya. At nang hukayin namin ang libingan ni Taiko ay wala na ang manika doon. At maaaring may nagnakaw nito dahil napakamahal ng mga ginawang manika ni Yasumoto nung panahon na iyon. At upang tapusin at mailibing na ang manika ay nagsagawa na si Kando ng isang ritual. At sa ritual ay nalaman nila kung nasaan ang libingan. Pagkatapos ay biglang lumindol at nawala ng ilaw. Kaya't ginamit ni Yoshi ang ilaw ng kanyang camera upang makita at mahuli ang umaataking demonyong manika.
At makikitang nasugatan ang paa ni Kando, kaya't hindi na ito sumama pa sa isla upang maisama ang manika sa ina nito. At pagkarating nila Yoshi sa lokasyon ay hinukay at inilagay na nila ang demonyong manika. Ngunit nahulog naman ang picture ni Mei sa libingan, kaya't kinuha ito ni Yoshi. At bigla siyang hinila ng demonyong manika, na tila nagkapareho sila nang makulong si Mei sa washing machine, kaya't agad na binasag ni Suzuki ang washing machine upang mailabas siya sa libingan. Ngunit hinihila pa din ng manika ang buhok ni Yoshi, kaya't pinutol niya ang kanyang buhok upang makaligtas at makauwi. At makalipas ang ilang araw ay naging normal na sa kanila ang lahat. Samantala habang papunta sila Kando kila Yoshi ay narinig ni Kando sa video na sinasabi ng manika kay Mai na ayoko nang umuwi sa amin dahil sobra akong sinasaktan ng aking mama, palit na lang tayo ng mama mo. Kaya't sinabi ni Kando na nagkamali kami dahil galit pala si Aya sa kanyang ina. At ipinakita sa huli na inakala pala nila Yoshi na si Mei ang nagligtas sa kanila at ito ang naiuwi nila. Kaya't ngayon ay napabayaan na nila ang anak nila na si Mai, at ang demonyong manika na si Aya pa din ang kasama nila ngayon. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.